Magandang araw! Kami po ay mula sa Philippine National Police Finance Service, ang unit ng PNP na nakatalaga sa pamamahagi ng mga karampatang insentibo ng mga miyembro ng kapulisan at mga retirado sa serbisyo. Atin ngayong aalamin ang guidelines on the grant of combat duty pay and combat incentive pay for PNP uniform personnel na nakapaloob sa PNP Memorandum Circular No. 2016-069. Ang pambansang pulisyan ng Pilipinas ay may mahigit kumulang 220,000 tauhan at 80% nito ay nakikibahagi sa paglaban sa mga banta sa pambansang seguridad at pampublikong kapayapaan. Noong September 26, 2016, inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 3 para sa karagdagang allowance sa CIP at CDP upang mapabuti ang kalagayan ng mga unipormadong tauhan ng PNP at mapalakas ang kanilang moral. Ano-ano nga ba ang mga police operations? Ang police operations ay tumutukoy sa law enforcement operations, internal security operations, special police operations, intelligence operations, investigation operations, scene of the crime operations, at public safety operations. Sino-sino nga ba ang mga kwalipikadong tauhan ang maaaring tumanggap ng CDP at CIP? Ang CIP at CDP ay eksklusibo sa mga unipormadong tauhan na aktibo sa serbisyo at aktwal o direktang nakikibahagi sa police operations kasama ang pagbibigay seguridad sa Pangulo at sa kanyang pamilya at pakikibahagi sa iba't ibang combat police operations laban sa mga manliligalig. Upang ating maintindihan ang CDP at CIP, atin itong ilagay sa isang comparison table. Dito natin pag-aaralan ang pagkakatulad at pagkakaiba ng CDP at CIP base sa mga identifying factors. Una, sa type of allowance. Ang CDP at CIP ay parehong Special Combat Allowance bilang karagdagan sa base pay ng kwalipikadong PNP uniform personnel. Pangalawa, units rooster percentage. May 85% sa mga unipormadong tauhan ng estasyon ang maaaring makatanggap ng CDP at 60% naman ang para sa CIP. Upang magkaroon tayo ng ideya sa scale of percentage, ating gagamiting halimbawa ang mga tauhan ng Makabayan Municipal Police Station. Ang Makabayan MPS ay may kabuuang bilang na 62 na kung saan 2 dito ay non-uniform personnel at 60 unipormadong tauhan. Ang 2 NUP ay hindi kasama sa pagkalkula sa percentage sa collateral allowance na ito. Sa CDP chart, ating makikita na sa 60 katao sa Makabayan MPS sa basihan ng 85% computation ng CDP, 51 na kwalipikadong tauhan na may partisipasyon sa mga police operations ang makakatanggap ng CDP at 9 naman ang hindi makakatanggap nito. Sa CIP chart naman, ating makikita na sa 60 katao sa Makabayan MPS sa basihan ng 60% computation ng CIP, 36 na unipormadong tauhan na direktang may partisipasyon sa police operations laban sa manliligalig ang makakatanggap ng CIP at 24 naman ang hindi makakatanggap nito. At pangatlo, type of execution. Upang makatanggap ng CDP, ang isang unipormadong pulis ay nararapat na bahagi ng actual police operations, habang ang maaari lamang makatanggap ng CIP ay mga unipormadong tauhan na may direktang bahagi sa actual combat o police operations laban sa mga manliligalig. Pang-apat ang mga requirements. Para sa CDP, nararapat na may listahan ng mga kwalipikadong tauhan galing sa pinuno ng opisina at kalakip na certification grant for CDP na naaayon sa prescribed format ng Department of Budget and Management. Para naman sa CIP, ang mga sumusunod ay mga dokumentong dapat ipasa. List of claimants endorsed by Head of Office, Certification Grant for CIP, Letter of Instruction, Mission Order, Letter Order, Patrol Order, Co-Plan, In-Plan, or similar police operation order and test organization. After Operation Report. Panghuli ay ang rate ng kaukulang allowance. Para sa CDP, ang isang kwalipikadong tauhan ay tatanggap ng fixed rate sa halagang 3,000 piso bawat buwan, habang sa CIP, 300 piso bawat araw ang batayan nito. Ngunit hindi dapat labis sa 3,000 piso bawat buwan ang matatanggap ng isang kwalipikadong tauhan. Dumako tayo sa Combat Incentive Pay at Combat Duty Pay Flowchart. Ang unang proseso ay magmumula sa mga hepe ng stasyon sa MPS, CPS,
PPO at CPO na magre-rekomenda ng mga tauhan na tatanggap ng CDP at CIP ayon sa scale of percentage na 85% ng rooster para sa CDP at 60% ng rooster para naman sa CIP. Susunod, sa Regional Operations Management Division naman, bini-verify ang katotohanan at pagiging lehitimo ng isinagawang operasyon ng pulisya batay sa mga isinumiteng dokumento. Ang Regional Personnel and Records Management Division naman ang magsusumite sa Regional Director ng mga nararapat na dokumento sa CDP at CIP, kalakip ang mga list of claimants endorsed by Head of Office, Certification Grant, Letter of Instruction, Mission Order, Letter Order, Patrol Order, Co-Plan, Implant, o katulad ng Police Operation Order, Task Organization, at After Operation Report. Ang Regional Accounting Office, bilang isa sa mga pumipirma ng Certification Grant for CIP at CDP, ay i-verify at lalagdaan ang certification gamit ang format ng DBM na may kaukulang halaga para sa mga kwalipikadong PNP uniform personnel. Isa din sa pumipirma sa certification grant ang Regional Finance Service Office at trabaho din itong i-verify at lagdaan ang nasabing sertipiko gamit ang DBM prescribed format na may kaukulang halaga para sa mga kwalipikadong PNP uniform personnel. Iniendorso ng RCD Regional Controllership Division ang pinal na listahan ng mga kwalipikadong uniform personnel para sa pagkakaloob ng CIP at CDP sa Regional Director. Inirirekomenda at iniendorso ng Regional Director ang kani-kanilang tauhan na kwalipikadong tumanggap ng CDP at CIP sa Directorate for Operations. Dapat suriin at patunayan ng Directorate for Operations ang pagkakakumpleto, katotohanan at katumpakan ng mga dokumentong isinumite at ipapasa ito sa Budget and Fiscal Officer ng Directorate for Personnel and Records Management para sa karagdagang pagproseso. Directorate for Personnel and Records Management, Budget and Fiscal Officer ay dapat magproseso ng claim at magsumite ng orihinal na kopya ng mga dokumento sa Budget Division ng Directorate for Controllership at ang photocopy na isusumite sa Finance Service. Ang Directorate for Controllership ay maghahanda ng kahilingan sa pondo na isusumite sa Department of Budget and Management. Sa pagtanggap ng pondo, ang Budget Division ng DC ay magbibigay ng kopya ng Special Allotment Release Order at Notice of Cash Advice sa Fiscal Division DC para sa karagdagang pagproseso. Ihahanda naman ng Finance Service ang Disbursement Voucher, Funding Warrant at Endorsement Letter sa Land Bank of the Philippines para sa pagbabayad sa pamamagitan ng Advice to Debit account na ipapasa sa DC para pirmahan. At ang panghuli ay ang pag-credit ng Land Bank of the Philippines sa pagbabayad ng mga claims sa individual na automated teller machine account ng PNP uniform personnel. Ito ang proseso kung paano natatanggap ng isang qualified uniform personnel ang kanyang CDP at CIP. Maraming salamat po.